community. Tayo kayo lahat! Sayaw tayo!
Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si John Mel Villamor ng YFJ South. Dati po, ako po yung tipo ng estudyanteng makulit, pasaway, puro kalokohan. Isa po ako sa tinatawag na the boys at the back. Pero nung nag-senior high school po ako, nagkaroon po ako ng kaklase na part po nitong community na to. And sobrang random po kung paano kami naging magkaibigan kasi nakikitawa-tawa lang po siya sa amin dati. And February 2024 po, nung una niya ako in-invite sa prayer meeting po nila, that time, tatlo po kami na sumama. And curious po ako kung ano meron at sumama po ako kasi gusto ko lang po talagang gumala. Pero sobrang na-amaze po ako sa lugar po at sa place. And talagang naramdaman ko po yung pagmamahal ng Diyos kasi po pagkadating ko po doon is sobrang welcoming po ng mga tao na para bang sobrang tagal na po namin magkakasama. And ang saya-saya po nila. At hanggang sa nagpatuloy po ako na pumunta, sumama, at hanggang ngayon po, nandito pa rin po ako. And sobrang naramdaman ko po yung pagmamahal ng Diyos. Nakita ko po yung changes sa buhay ko. Yung pagmumura na wala po. And yung pagiging maloko na wala na rin po, praise God. Nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi binigyan niya ako ng isang kaibigan na tumulong sa akin para mas mapalapit sa Diyos. At yun po ay si JC. And sobrang nagpapasalamat po ako sa Diyos. At sobrang dumami po yung kaibigan ko. Nakita ko po yung dakilang pagmamahal ng Diyos sa akin. And totoo po yung motto ng YFJ na kaibigang maaasahan, masayang samahan para sa gawaing kagalang-galang. Yung dating John na makulit, ngayon ay ginagamit ng Diyos na instrumento para maihatid ang pagmamahal ng Diyos sa lahat. At talagang nagtuturo na rin po ako, sumasayaw at kumakanta para sa Diyos. Sinabi nga po sa 2 Corinthians 5:17, kung sino man makipag-isa kay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, siya ay bago na. Maraming salamat sa Diyos.
So, noong time na yun, unti-unti, sinilap ko talaga na iwasan yung mga gala at nasa isip ko noon, gusto kong mag-focus sa lahat ng subjects ko na mapataas ko yung grades na inaaral ko. At alam nyo, nagbunga yun. Kasi 2012, graduate ako, ako po yung unang valedictorian ng P.S. Cruz High School. At nagpapasalamat ako sa Diyos kasi tinulungan niya. At nung mag-college ako, mas mahirap mag-aral. Pero alam niyo po, first year college ako nung nakilala ko yung Diyos sa pamamagitan ng ministry. At sinuko ko yung buhay ko sa Kanya. Natuto ako magdasal. Natuto akong sumampalataya sa Diyos. So yung pag-aaral ko, may kalakip na siya ng dasal at pananampalataya sa Diyos. Graduate po ako ng Bachelor of Science in Accountancy nung college ako. At after ko mag-college, nag-full-time missionary ako. Kasi nakita ko, yung pagmamahal ng Diyos sa akin, binago niya ako. Nung time na tinanggap ko siya sa buhay ko, naramdaman ko talaga yung pagmamahal niya sa akin. Kasi nakita ko yung result. At ako din, tinagis ko na maging sampag ng pagbabago para sa ibang tao. At alam niyo po ngayon, nagtatrabaho na po ako sa Department of Science and Technology, sa DOST. At missionary pa rin ang puso ko. Patuloy na humahayo, patuloy na nagsisimsi sa Diyos. Alam niyo po, nakasama na ako sa 3 regional offices ng DOST sa La Union, sa Aklan, at last week lang sa Cotabato. At yung saya ng paglilingkod sa Diyos at yung pagtitiwala sa Diyos, palagi yung nasa puso ko. Muli, sabi sa 2 Corinthians 5:7, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone and the new has come. Dating ako sa'y lamang kay Jesucristo, ika'y pupurihin ng buong puso. Ako'y nagtigan na kanyang tinanggap, puno na ng pangarap, Diyos ka ng
God's love and be renewed in Jesus' name. Receive God's love and be renewed in Jesus' name. Amen. Maaari po tayong sumabay at higit po natin tanggapin ang plano ng Diyos para sa bawat isa. Kung iyong wala, kung iyong wala,
literacy, declamation, storytelling, lahat po yan. Sinasalihan ko hanggang high school. At pagdating ng college, siguro lahat ng graduation, meron po akong mga special awards na nakukuha. So, paano multi-minor? Deserve ko yun kasi nag-aaral po ako ng mabuti. Tapos, pagdating ng college, ang course po na kinuha ko ay Bachelor of Science in Accountancy. So, after ko mag-graduate ng college, nag-review po ako, tapos nag-take po ako ng board exam. So, 3 days po yung board exam na yun. Pero unfortunately, nung ikatlong araw, talagang may mga nananahimik na medic na walang ginawa ng 3 days, talagang bilang napatawag ko silang lahat. At nung 3 day po ng exam, hindi ako nakapag-exam, and unfortunately, hindi po ako nakapasa sa board exam. So after noon, sabi ko, hindi naman pala ako magaling, hindi naman pala ako matalino, hindi ko pala kaya. Pero nung college po, napabilang na ako sa community natin dito sa Flames of Fire for Jesus. At natutunan ko sa community na to na tinuturo sa atin yung identity natin na anak ako ng Diyos. At katulad ko nung sabi sa Jeremiah 29:11, na for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a good future. Yun po yung pinanghawakan ko. It was May 2024 nung nag-take ako ng board exam na bumagsak ako. Pero June 2024, same year, napabilang po ako sa mission, sa mga missionaries from Cordillera in Palawan, sa Palawan. And turo po sa amin nung nasa mission kami, humingi kayo ng reward. Yung mga nag-mission, humingi kayo ng reward. Gaganti pala kayo ni Lord ng malaking reward. Sabi nila, lakihan nyo yung hihingi nyo kay Lord kasi hindi naman siya on a budget. Generous yung Diyos natin. Pero parang ako, nakakahiya naman, hindi ako pumasa ng board exam eh. Pero yung hiningi kong reward, Lord, gusto ko lang magkatrabaho. Nahihiya ako humingi ng Lord, bigyan mo ako ng magandang trabaho. Kasi parang hindi ko naman gawa yung part ko. Sino ako para mag-demand kay Lord? Pero dahil mabuti yung Diyos, at tapat yung Diyos sa mga pangako niya, sa mga plano niya sa buhay ko. After 2 months, pag-ayari ng mission, nagkaroon ko ako ng isang magandang trabaho sa magandang kumpanya. At siguro, hindi nga ako nakapasa bilang maging public accountant dito sa Pilipinas. Pero si Lord, ginawa niya akong accountant sa iba't ibang parte ng Asia, kabilang Singapore at Hong Kong. At ngayon, isa po akong fund accountant sa Europe, specifically sa Amsterdam, sa Netherlands. At tunay nga po, tapat si Lord sa mga pangako niya, sa mga plano niyang nakalaan para sa akin. At ngayon, patuloy lang po akong maniniwala at magtitiwala sa magandang plano niyang nilaan para sa buhay ko. Dahil hindi pa po siya tapos, nagsisimula pa lang po siya. In Jesus' name, glory to God.
nagpapasalamat kami sa iyo sa araw ng mga salamat. Salamat, Panginoon, sa magandang plano na inilaan mo sa buhay ko, sa buhay ng bawat isang natin. Kaya sa oras na ito, tinatanggap ko na hindi ka patapos sa aming buhay at mayroon kang magandang plano na inilaan sa aming mga buhay. At ipakita mo nawa, Panginoon, sa bawat isang nanay ito, yung plano na ito at matanggap namin yung pag-ibig mo, yung kadakilaan mo sa aming mga buhay. Kinikilala ka namin na Diyos ng aming buhay, Diyos ng aming mga bahay, at Diyos ng aming mga anak. Sa iyo namin binabalik lahat ng parangal at pagpuli sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Patuloy pa rin po na pinaglalaban ko na makapag-serve pa rin po sa Lord.
Salamat